Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back po sa ating channel. Ipagpatuloy naman po natin ang kwento ni Logan McClane. Matapos nga na iniutos ni Logan ang sapilitan at naaayon sa batas na pagtatrabaho ay agad na nagalit ang mga tao at residente ng Tesron at ng mga McClane. Nagdesisyon sila na sumugod sa mansyon ng mga McClane para magrevolusyon. Dumating na nga sila sa harap ng mansyon ng mga McClane. Tinatanong nila ang isa't isa kung gagawin daw ba talaga nila ito. Sinabi ng isang matanda na pinagtatrabaho sila ng mga noble na parang aso at kumakain sila ng damo para mabuhay habang ang mga noble ay namumuhay ng marangya. At sa dami ng tao na sumama ngayon, magiging mahalaga na masubukan nilang labanan ang mga noble. Naglakas loob din ng isang lalaki. Mas pipiliin niya itong pagkakataon na ito, na hilin pababa ang mga noble na nang-aabuso sa kanila. Bigla naman na bumukas ang gate ng mansyon ng mga McClane. Ramdam ang kaunting takot pero buo ang loob ng mga residenteng ito na lumaban. Sa harap nila ay ang mga kabalyero ng McClane na nakasakay sa mga kabayo. Biglang sumigaw ang isang kabalyero at tinawag ang atensyon ng lahat ng mga kabalyero. Iniutos ng pinunong kabalyero na simulan na ang pamamahagi. Ano daw ito, tanong ng mga residente? Ano daw ang narinig nilang ipapamahagi? Galit na galit ang isang matanda. Pinagluloko lang daw sila ng mga noble na ito. Pero biglang inabot ng isang kabalyero sa matanda ang isang sako ng butil ng trigo. Ayon sa utos umano ni Young Master Logan McClane, lahat na sasali sa sapilitang trabaho ay makakatanggap ng sustentong pagkain sa isang buwan para sa buong pamilya. Ayusin daw nila ang pila at sigurado na ang lahat ay makakatanggap. Parang hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang narinig. Totoo daw ba talaga ito o panaginip lang? Totoo nga daw, butil nga ang laman ng isang malaking sako. Salamat daw sa Diyos at hindi na sila magugutom. Nagsimula ngang makatanggap ang mga tao ng sustento mula sa pamilya McClane. Hindi naman maintindihan ng matanda ang kanyang nararamdaman. Parang gusto niyang maiyak pero pinipigilan niya lang ito. Hanggang sa sumigaw siya ng napakalakas at sinabi na mabuhay si Logan McClane. Mabuhay ang unang anak ng mga McClane. Tumingin ang ibang mga kasamahan sa kanya na may mga ngiti sa kanilang mukha. Sumigaw na rin sila ng pagpupugay kay Logan McClane. Tinanong naman ni Dwayne si Logan kung kinakailangan bang patuperan muna ang sapilitang pagtatrabaho para lang tipunin ang mga tao. Bakit hindi na lang daw niya sinabi sa kanila na pumunta at magtipon sila dito? Ayon kay Logan, kung ginawa niya daw ito, ay siguradong wala pa sa kalahati ang dadating at pupunta. Hindi daw kasi nila pinagkakatiwalaan ang mga noble. Ang mga noble sa kaharian na ito ay tinuturing ang kanilang mga tao na pag-aari nila. At ang mga noble naman na may tamang pag-iisip ay poprotektahan at aalagaan ang kanilang mga tao. Sa isip ni Logan, sa nakaraan niya ay namuhay siya bilang isang karaniwang tao at mersenaryo. At tinuruan siya ng karanasan na ito, na para sa mga karaniwang tao. Ang pinagkaiba ng mabuti at masamang noble, ay kung sino ang mas maraming kinukuha sa kanila. Kahit daw si Patrick na kanyang ama ay mas iniisip ang mga kabalyero niya kaysa sa mga tao. Dahil sa tingin ni Patrick, ang mga kabalyero ay ang lakas ng nasyon. Ito rin daw ang dahilan kung bakit kahit maliit na ang budget ng kanilang pamilya ay pinapanatili pa rin ni Patrick ang hukbo ng mga kabalyero na 50. Isipin na lang daw ni Dwayne kung ano kaya ang tingin ng mga tao sa kanila. Hindi naman makasagot si Dwayne. Iginiit ni Logan na ito ang dahilan kung bakit niya gustong papuntahin ang mga tao dito nang sapilitan para makita nila mismo at nang mapaniwalaan nila. Bigla naman napatitig si Dwayne kay Logan. Tinanong naman siya ni Logan kung bakit ganyan siya makatitig. Sinabi ni Dwayne na nasorpresa lang siya sa kay Logan. Palagi daw siyang nasosorpresa sa mga pinagagawa nito. Siguro simula ngayon ay hindi na siya dapat masorpresa sa mga ginagawa ni Logan. Nagiging pilyo na lang ngayon si Dwayne saad ni Logan. Ngayong pinagkakatiwalaan na naman daw siya ni Dwayne ay mabuti pang simulan na nila ang konstruksyon ng dam. Nag-iba naman ang ekspresyon ni Dwayne nang binanggit ito ni Logan. Sana daw ay pag-isipan niya muna ito. Bakit daw siya gagastos ng 2 milyon ginto para lang sa konstruksyon na ito? Ang tanong ay kung posible nga ba itong gawin at makumpleto. Sinabi ni Logan na parang pareho lang sila ng reaksyon ng 2 taong kilala niya. Ang tinutukoy ni Logan ay si Hamar at Clayton. Nagulat din ang dalawa nang ibinahagi sa kanila ni Logan ang kanyang proyekto. Bubutasan daw nila ang isang bundok.
Pagkatapos nilang batasan ng bundok ay papadaanin nila ang tubig dito. At hindi lang ito, magpapatayo din sila ng floodgate. Sinabi ni Logan na posible ito. Gusto niya lang na gawin ito na naaayon sa plano. Ang teritoryo ng McClane ay napapalibutan daw ng mga makakapal na bulubundukin at mga kaparangan, puro mga tigang na lupain lang ang nandito. At kahit ang mga mababa at kakaunting bulubundukin sa hilagang bahagi ng teritoryo ay hinaharangan ang pagdaloy ng Luther River na galing sa timog. Kaya ang gagawin nila ay gagawa sila ng malaking butas sa mga bundok na nasa hilaga para papasukin ang daloy ng tubig mula sa ilog papunta sa loob ng teritoryo. Sinabi naman ni Hamar na mas kapanipaniwala pa yata kung sasabihin ni Logan na papatagin ang bundok kaysa bubutasan. Makinig daw muna siya saad ni Logan. Gagawa sila ng tunnel na mag-uugnay direkta sa Luther River na may diametro na aabot sa 30 metro sa antas ng lupa kung saan magsisilbi daw itong floodgate. Ito daw ay isang metodolohiya ng paggawa sa kanlurang bahagi ng kontinente na kung tawagin ay dam. Pero ang totoo, ito ay isang flood control na pamamaraan na magiging sikat sa susunod na 20 taon pa. Hindi alam ni Logan ang prinsipyo ng paggawa nito pero tiwala naman siya dahil meron siyang master level na dwarf at 5 circle na wizard na kasama niya. Kung ang dalawang ito ay matagumpay na matatayo ang proyektong ito, mababago nila ang mga tigang na lupain na ito at magiging lupang taniman. Mukhang hindi pa rin kumbinsido si Clayton at nag-aalinlangan pero si Hamar naman ay nag-iisip na kung paano gagawin at sisimulan ang konstruksyon. Kinakausap niya ang kanyang sarili pero narinig siya ni Clayton. Tinanong niya si Hamar kung posible nga ba ito. Nagulat naman si Hamar dahil hindi niya inaakala na sinasabi na niya pala ng malakas ang iniisip pa lang niya. At dito nagbago ang aura ni Logan nang marinig na posible ang kanilang plano. Nagdahilan naman si Hamar na masyado na siyang abala sa kanilang proyekto ngayon na pagmimina. Ito daw ang dahilan kung bakit nagdala siya ng mga mage at magic scrolls, saad ni Logan. Si Hamar na daw ang bahala na maghanap ng tamang lugar kung saan nila bubutasan ang bundok. Sinabi naman ni Hamar na alam na niyang mayroong hindi magandang mangyayari nang bigla siyang inimbitahan ni Logan na kumain ng masarap. Sa isip naman ni Clayton ay hindi siya sigurado kung magiging maayos lang ba talaga ito. Sumunod na mga araw ay nagsimula na nga sila at pinangungunahan ito ni Clayton. Marami naman ang namangha dahil ngayon lang sila nakakita ng magic. Tinatanong nila kung magiging maayos lang daw ba sila. Sinabi naman ng iba na ayos lang ito dahil nandito naman si Logan. Nagbigay na ng hudyat si Hamar at sinabi sa kay Clayton na kung handa na siya ay maaari na silang magsimula. Sumang-ayon naman si Clayton at sisimulan na niya. Inilagay niya ang kanyang palad sa malaking tipak na bato at kinonsentrate ang mana niya. At sa isang iglap ay pinasabog niya ito. Nagsiliparan ang mga malalaking bato. Sinabihan naman siya ni Hamar na dahan-dahanin lang. Bakit daw nagpasikat siya ng kanyang lakas? Maliban sa pagiging force user, ang isang lakas na maaaring mataglay ng isang tao ay ang mana. Sa nakaraan buhay ni Logan, hindi niya masyadong nararamdaman ang mana pero ngayon ay klarong-klaro na niyang nakikita ito. Ang kapangyarihan ng lupa na nagmumula sa magic circle sa puso ni Clayton. Ito ang nagpapagalaw sa pader na bato. Hindi siya makapaniwala na nakikita na niya ito. Biglang nagsalita si Clayton at sinabihan si Logan na panoorin ng mabuti dahil hindi pa siya tapos. Ano daw kaya ito? Isang bagong magic na naman ba? Unti-unting iniipon ni Clayton ang mga mana sa kanyang palad at tila kinokontrol ang mga bato at lupa at nabubuo ang isang malaking figure. Mukhang alam na ni Logan kung ano ito. Ang mga tipak ng bato at lupa mula sa bangin ay unti-unting nabubuo. Tama nga siya, isa itong golem. Akalain mo nga naman daw, kaya niyang gumawa ng ganito kalaking golem nang walang ginagamit na aparatos. Sa isip ni Logan ay kung makakagawa pa kaya sila ng ibang golem. Hindi lang mapapadali ang konstruksyon, maaari pa nila itong magamit sa digmaan. Biglang napalunok si Logan at agad na lumapit kay Clayton. Bigla niyang hinawakan ang mga kamay nito at tinanong. Ilang golem daw ang kanyang kayang gawin? Ano kaya ang pinaplano ni Logan bakit gusto niyang gumawa ng maraming golem? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!